Good morning. Good morning. Good morning. Father, we thank you for your touch. Father, we thank you for your love upon your children. Father, we thank you for your word this morning. Father, bless us to hear your word so that we will be awakened, then also we will be blessed. Amen. Amen. Yes. Shortly, we review. Magbabalik tanaw po tayo. Still, the title is Love. At patuloy po ang pamagat po ay love o pag-ibig. Love is His name. Ang pag-ibig po ay ang kanyang pangalan. We also love Him. At maging po tayo ay iniibig po siya. He loved us perfectly. At tayo po ay kanyang inibig ng ganap. That's why He wants us to love Him perfectly too. Kaya naman nais rin po niya na ibigin po natin siya ng ganap. Then, subtitle for today is so strange anyway. At ang subtitle po ngayong araw ay kakaiba po. What is it? Ano po yun? Therefore. Therefore. When do you use this word therefore? At kailan niyo po ba ginagamit yung salitang therefore? In Tagalog, what do you say? Sa Tagalog po, ano po yung therefore? Huh? Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman? Therefore. Kaya naman? Therefore. Then subtitle is living sacrifice. At ang isa pa pong subtitle ay yung pagiging buhay na alay. We have two. But we'll not talk about living sacrifice today. Pero ngayong araw po, hindi po natin pag-uusapan pa yung tungkol sa pagiging buhay na alay. But today, the living sacrifice is the most perfect expression of perfect love. Yung pagiging buhay na alay, yan po yung ganap na pagpapakita ng pag-ibig. When you love someone, you will live for your lover. Kapag ikaw po ay may iniibig, ikaw po ay mamumuhay para sa kanya. Amen. That's why when you love someone, then what you do, whatever, for your lover, hindi mahirap. Kaya kapag ikaw po ay may iniibig, ano man po yung ginagawa mo para sa iyong iniibig, hindi po yun mahirap. Amen. Yes. When you have your lover, then you will be happy. At kapag ikaw nga po ay may iniibig, ikaw po ay magiging masaya. As much as you sacrifice yourself for your lover, you will be satisfied. At kung gaano po kayo nagsasakripisyo para sa iyong mangingibig, ikaw po ay masasatisfied. You will welcome sacrifice for your lover. At i-welcome mo pa po yung mga sakripisyo para sa iyong iniibig. What is living sacrifice? Ano po yung buhay na alay? The best expression of perfect love for Him. Ayan po yung pinakamainam na pagpapakita ng ganap na pag-ibig para po sa Kanya. Amen. That's what God wants us to do. At yun po yung nais ng Diyos na gawin po natin. He loves us, as I told you. Tulad ng sinabi ko po sa inyo, iniibig po niya tayo. He killed His only Son. Pinatay niya ang kanyang nag-iisang anak. Then, He wants to check us, we love Him perfectly. At nais po niya tayong suriin kung iniibig po ba natin siya ng ganap. If will not, He will be sad. Dahil kung hindi po, siya po ay malulungkot ng sobra. Amen. Amen po ba? Meron bibig ba? Meron bibig lahat? Oh, siyempre, meron, di ba? So, you have to say, Amen. Sumagot po kayo ng amen. Last week, we review. Nakakaraang linggo po, magbabalik tanaw po tayo. This is corrupting. Ito po yung paghuhugpong. This is original, the Israelites. Ito po yung original, yung mga Israelita. It's olive tree, actually. At yan po ay puno nga po ng olibo. Symbol of Israelites, sometimes the olive tree or vine tree. At minsan po yung sumisimbolo sa mga Israelita ay puno ng olibo o kaya naman po ng ubas. Yeah. Anyway, olive tree. At ito po ay puno ng olibo. God planted, other word, selected the Israelites
to bear the olive. Nagtanim ang Diyos, sa ibang salita, pinili lang Diyos ang mga Israelita. Yun po yung pagiging puno ng olibo. Every farmers planted in expecting harvest. At lahat po ng magsasaka ay nagtatanim na may inaasahan po silang aanihin. Amen. Even you invest your life and effort expecting what? Good result. At maging po kayo, pag nag-invest po kayo ng inyong buhay o effort, may inaasahan po kayong magandang resulta. Amen. Yeah, thank you. Then, this is what Israelites did. At ito po yung ginawa ng mga Israelita. They didn't believe. Other words, they didn't produce the fruits. Hindi po sila nanampalataya. Sa ibang salita, hindi po sila namunga. Who is they? Sino po yung sila o they? Israelites. Yung mga Israelita. Amen. Why they were broken? Bakit po sila pinutol? Unbelief meaning no fruits. Hindi na naniniwala o nananampalataya, ibig sabihin din po niyan walang bunga. I planted durian tree in my house Nagtanim po ako ng puno ng durian sa bahay po namin. because I like durian. Dahil gusto ko po ng Two durian. trees, 2 puno po. almost 6 years. At halos 6 na taon na po. Tanggap pa rin. Mataas na po. I will wait 2 years. At maghihintay pa po ako ng 2 taon pa. If not bear to durian, Kung hindi po mamumunga ng durian, what I will do? ano pong gagawin ko? What I will do? Ano pong gagawin ko? Siyempre, putoli. That's what happened to the Israelites. At ganun din po yung nangyari sa mga Israelita. Then, okay, we are chosen by God. At tayo po ay mga pinili ng Diyos. Why? They broken up, they were cut, then we are the one will be connected with the original trunk. Bakit po? Dahil sila nga po ay pinutol na, kaya naman po tayo po yung pinili upang ihugpong po doon sa original na branch. Why Israelites was cut? At bakit po pinutol yung mga Israelita? Walang frutas. Dahil wala pong bunga. Then why we were chosen? At bakit po tayo pinili? Bearing fruit. Upang mamunga. Amen. So, as you see the picture, was cut, then other branch which we are, they're connected. At tulad ng nakita niyo po sa larawan, yung original po ay pinutol at may iba pong kinuha na ibang sanga upang ihugpong po doon. We are good, that's why we were connected with God. Tayo po ba mismo ay mula sa ugat kaya tayo may connection sa Diyos? Hindi. Hindi po. We were supposed to be not be chosen. Dapat po hindi po tayo pinili. Then, original didn't bear fruit, that's why God chose next. Pero dahil yung original po na mga sanga ay hindi namunga, kaya naman kailangan na pumili ng Diyos ng iba. That's why, how we were chosen, the verse said, by faith. Kaya paano po ba tayo mga pinili? Sabi po sa verse, dahil po sa ating pananampalataya. Then, what we have to think about ourselves? At ano po yung dapat nating isipin sa ating mga sarili? What we have to think about, what we have to do? Ano po yung dapat nating isipin na dapat po nating gawin? What? Ano po? Originally, what was the purpose? We are grafted. Sa original po, ano po ba yung layunin o dahilan? Bakit po tayo inihugpong? What? Sister Helen, what? Meron bibig pa? Meron bibig, okay. For what? Para po saan? Fruits. Para po mamunga. I have dog even. I have dog. Meron po akong aso. If he will not take care of my house, I will not take care of him too. Kung di naman niya pangangalagaan yung bahay namin, hindi ko naman po siya aalagaan. That's why 11:21 said, don't be proud of yourself. Kaya sinasabi sa 11:21 na huwag kayong masyadong magmayabang sa inyong mga sarili. Even original was cut because no fruit. Kahit nga yung mga orihinal na sanga ay pinutol dahil hindi How namunga. much you? Gaano pa kaya kayo? For example, I made the law Halimbawa, gumawa po ko ng for kautusan everybody. para po sa lahat. Yet, unfortunately, my two sons didn't follow the order.
Pero yung aking dalawang anak, hindi po sila sumunod dun sa utos na yon. So, I punish them. At pinarusahan ko po sila. Then, others will not follow my order, what I will do? At kung yung iba po, hindi rin po susunod sa aking kautusan, ano po kayang gagawin ko? What I will do? Ano pong gagawin ko? Even I punish my own son, yet others I will punish them too. Kahit nga yung aking mga sariling anak ay aking pinarusahan, gaano pa kaya yung iba kung sila ay hindi susunod? That's why remember what you have to do. Kaya kailangan niyo pong alalahanin kung ano po yung dapat ninyong gawin. Remember why you are chosen. Alalahanin niyo po kung bakit po kayo pinili. As you know, our church is a little bit different with others. Tulad ng nalalaman po ninyo, yung ating simbahan ay medyo kakaiba po sa ibang Even mga simbahan. salvation, yes, different. Maging po yung tungkol sa kaligtasan, iba po. As I told you, I have sharing, not Bible study, but sharing messages. Tulad ng nabanggit ko na sa inyo, meron po akong kabahagian ng mga mensahe. Also, they were shocked. Maging po sila nagugulat. Anyway, we are talking about what? Fruits. Ang pinag-usapan po natin ngayon ay yan tungkol sa bunga. Yeah, fruits. Okay? This is what we studied last week. Ito po yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. So I will arrange this one. Ayusin ko po. Okay, then. Actually, there is start, planting, and there is harvest. Sa katunayan, meron pong simula, yun po yung pagtatanim, at sa huli po yung pag-aani. Our salvation also starting, there is also the result. At maging po sa ating kaligtasan, meron din pong panimula at meron din pong resulta. Already several weeks, Ephesians chapter 2, 8, we have been saved for doing good works. At ilang linggo na rin po natin napag-uusapan ayon sa Efeso chapter 2 verse 8, tayo po ay nailigtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Doing good works, meaning perfect love. At yung mabuting gawa na yan, ang pinatutungkulan po niyan ay ang pagiging ganap na pag-ibig. Other word, bear fruit. Sa ibang salita, ang pamumunga. When you love your lover perfectly, then what you love, perfect love, is actually the bunga. At kung ikaw ay umiibig ng ganap sa iyong mangingibig, sa katunayan yung pag-ibig na yon, yun na po yung bunga. Engage. Salvation explains through the marriage. Ang kaligtasan po ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng pag-aasawa o kasal. We talk about the wedding, 10 virgins, so At many times already. maraming beses na rin po nating napag-usapan yung tungkol sa 10 birhen. The pastors which we have the message sharing, they were shocked actually. At yung pastor po na nakakabahagian ko po ng mensahe, maging siya po nagulat. When I explained to them what we talk about our salvation, Nung pinaliwanag ko po sa kanila kung ano po yung pinag-uusapan natin na kaligtasan, they said, "Oh, that's what Bible says." sinabi nila, yan pala yung sinasabi ng Biblia, Is it so clear? na ganyan kalinaw. Why we didn't know that? Bakit hindi namin nalaman yan? That's the actually what's going on the earth now. At sa katunayan, yun po yung nangyayari ngayon dito sa Sanlibutan. Anyway, wedding, engagement, and wedding. Marriage. At maging po sa pag-aasawa, meron pong engagement muna at saka po yung mismong kasal. We'll study later on more. At mamaya po, mas pag-aaralan pa po natin. Yes, Colossians 2:20. At sa Galatians 2:20, How many of you memorize Colossians 2:20? ilan po sa inyo yung may kabisado ng Galatians 2:20? Tama na yun. Okay, tama na. So, I have been crucified with Christ. No longer. Now. Okay. So, why? I live for Him only. Ako po ay mamumuhay lamang para sa Kanya. And then, I am grafted. Why?
At ako ay hinugpong. Bakit? Why? Bakit po? Why? Bakit po? Why? Bear fruit. Upang mamunga. That's why when God did anything, there is a purpose. Kaya kapag sa tuwing may gagawin ng Diyos, lagi pong may layunin o dahilan. Salvation was explained in so many different ways and At- different stories. Yung kaligtasan po ay ipinaliwanag sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang kwento. Galatians 2:20, we'll read it. Kasi go! I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Okay, I will divide. Okay. That was starting. Yung sa unahan po, yun po yung simula. I have been crucified with Christ. Ako ay naipako kasama ni Kristo. Why? Because I have to live for Him alone. Bakit? Dahil dapat na ako ay mamuhay lamang para sa Kanya. Amen? Thank you. Another one. That's why all the time two parts. Kaya palagi po may dalawang bahagi. Actually, there is a first step. Then this one is, we call it salvation. At sa unahan po, yun po yung unang hakbang. At sa baba po, yan po yung tinatawag na kaligtasan. Okay. Remember this pattern. At alalahanin niyo po yung gantong Okay, ayos. other pattern. one. Okay, grafted. Isa pa po, yung grafted. That's what we studied. Yan po yung napag-aralan natin. Why we are grafted? Bakit tayo inihugpong? Fruits. Para po mamunga. So we are grafted. I am grafted. Romans chapter 11:19. Ayon sa Romans 11:19, tayo po ay hinugpong. For what? Para po saan? For what? Bearing fruit. Para Okay. po mamunga. All the time same pattern for explanation of salvation. Palagi po, parehas po yung pattern o ayos para maipaliwanag yung kaligtasan. Ephesians 2:20, 2:8. He said, go. You have been saved. Come on. Okay. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. Other it is parts. the gift of God. 10. He said, go. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yes. That's why two parts all the time. Kaya palagi pong dalawa po yung bahagi. Ephesians 2:18, 2:8, we have been saved. At sa Efeso 2:8 nga po, tayo ay mga iniligtas. Good works, meaning bear fruit, or other word, perfect love. At gumawa ng mabuting gawa, sa ibang salita, mamunga, sa ibang salita rin po ay ganap na pag-ibig. That's why there is first step and the result. At kaya naman, meron pong unang hakbang at yung resulta. That's why first step, there is, then second, fulfilling God's purpose. Kaya po una, meron pong unang hakbang at yung sa ikalawa po, yun na po yung katuparan ng layunin ng Diyos. Are you with me? Kakasunod po ba kayo? Thank you. Thank you. Once again, thank you. Then, we'll see. Okay. Other word, Exodus. At isa pa po sa Exodus, We'll read it. Let go. so have come down to rescue. Sandali. Lahat together. Kasi, go. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians. Why God rescued the Israelites under Egypt? At bakit nga po ba iniligtas ng Diyos yung mga Israelita mula sa Ehipto? Why? Bakit po? God wants to bring them into Canaan. Dahil ang Diyos nais silang dalhin patungo sa Kanaan. We'll read it. Kasi, go. And to bring them up out of the land into a good spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Okay. That is starting why God bring them out from the Egypt, because He wants to bring them into the Canaan. At ang simula nga po, ang Diyos nais silang iligtas mula sa Ehipto at ang dahilan po ay upang sila ay dalhin sa Kanaan. That one is a very basic explanation of salvation. Yan po ay yung basic na pagpapaliwanag kung ano po yung kaligtasan. Yes, God saved, took them out. We call it God saved them. At ang Diyos nga po, iligtas po sila, kinuha sila mula sa Ehipto. Then there is starting
Yun po yung simula. Bring them into Canaan is final. At yung pagdala sa kanila sa Kanaan, yun na po yung, yung huli, yung wakas. Okay. Then other one. At isa pa po, Okay? Are you with me? kakasunod po ba Amen, kayo? amen, amen, amen. Okay, good. Other one, Matthew chapter 25. Ah, 10 virgins. Yung isa naman po yun sa Mateo 25, yung tungkol sa 10 birhen. 10 virgins. Engagement. Sila po ay ipinagkasundo. For what? Para po saan? For what? Para po saan? Wedding. Para po sa isang kasal. Okay, we're with the 10, 25, 10. Kasi go. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Yes. There is starting, there is result. At meron nga pong simula at meron pong resulta. Then, this one, crafting. We go back to crafting only. At ito po, babalik muli tayo doon sa paghuhugpong. You have to be sure you are crafted. Kailangan niyo pong maging sigurado na kayo nga po ay inihugpong. That's what we all the time check your foundation. At yun po yung palagi nating sinusiri, yung inyong pundasyon. Without starting, there is no process. Dahil kung wala pong pagsisimula, wala rin pong susunod na proseso. That's why we emphasize assurance of 5 sessions salvation. Kaya binibigyan din po natin yung 5 session po ng 5 assurances. That's why starting is so important. Kaya Then yung simula po, how we could fulfill God's purpose. kaya yung simula po ay napakahalaga at kung paano din po natin iyon matutupad. Okay. Then, this is what today topic. At ngayong araw, ito na po yung ating usapin. Where was the story of crafting in the Bible? San po yung kwento tungkol sa paghuhugpong sa Biblia? Ito. Where is it? Saan Romans po? chapter 11. 11. Thank you. Yun po ay nasa Romans chapter 11. That's why it's from the Romans chapter 11, go to the chapter 12. Kaya mula po sa chapter 11 ng Romans, tutungo po tayo sa chapter 12. And first word of Romans chapter 12 is, therefore. At yung unang salita po sa Romans chapter 12 ay therefore o sa makatuwid o kaya naman. So without knowing chapter 11, you cannot understand what is the meaning of therefore. Kaya kung hindi po ninyo nauunawaan yung nasa chapter 11, hindi nyo rin po mauunawaan yung nasa chapter 12 na therefore o sa makatuwid. Therefore is just like conclusion. Na parang ayun na po yung konklusyon. Amen. That's why we studied Romans chapter 11, grafting. Kaya po pinag-aralan natin yung nasa chapter 11, yung paghugpong. Did you understand what is the meaning of grafting? Na unawaan niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng paghugpong? Then started 12, therefore. At magsisimula na tayo ngayon sa chapter 12. So, Therefore, now we will have a helper to explain my message. at ngayon po, mayroon po akong katulong upang ipaliwanag yung mensahe. So we need to study chapter 11 more. At kailangan po muna nating pag-aralan pa yung nasa chapter 11. Amen. Yan. We understood what is salvation so clearly. At naunawaan na po natin yung kaligtasan ng malinaw. So we will have helper to explain this matter. At meron po akong katulong upang ipaliwanag po ang bagay po na ito. Is it local speaker or imported speaker? Okay. Because we will compare chapter 11, English and Tagalog. At ikukumpara po natin yung chapter 11 wala sa salitang Ingles at sa Tagalog po. Go ahead.
Oh. Okay. Sige po. Kaya mahalaga po na hindi lang Tagalog yung binabasa, kundi English. Kasi marami pong mali sa Tagalog. Ang pinakamaganda basahin po talaga yung original, pero mahirap po. So, ang pinakamalapit sa original ay yung English. So, ito po yun. Consider therefore the kindness and sternness of God. Sternness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in His kindness, otherwise you also will be cut off. Ang sabi po dito sa Tagalog, dito ay nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Hanggang dyan, okay pa po yan. Sa second line, naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. May dahilan kung bakit po sinasabi dito, may dahilan po kung bakit sinabi dito, sternness to those who fell. Pero ang ginawa po dito sa Tagalog, sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Pinaliwanag na. Yun po yung hindi maganda. Ang original, may word. Sa original text, may salita. Pero yung salita na yun, may maraming kahulugan. Pero ang ginawa sa Tagalog, eto lang. Yun po yung ginawa ng Tagalog. Kaya hindi po maganda na basahin lang yung Tagalog. So ang ginawa dito, pinaliwanag yung fell at ginawang hindi sumampalataya sa Kanya. Kaysa sasabihin nadapa o hindi, fell, bumagsak, ang sinabi hindi sumampalataya sa Kanya. Tapos, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi, kayo ay puputulin din. Ayan, hanggang dyan, okay pa po yan. Okay, next verse. Ayan. And if they do not persist in unbelief, they will be grafted in, for God is able to graft them in again. Ayan, marami po kayong makikitang mali dyan. May nakikita po ba kayong Hudyo? Juda. Lahi ng Juda dito. Wala po. Mostly, pag sinabi pong grafted, para po siyang adoption. So, ang tinutukoy sa grafting ng mas marami, hindi ko po sinasabing ito lang, pero pag sinabing grafting, mas marami ang tungkol sa mga hentil. Tayo po yun. Pero, binanggit dito, Hudyo. So, binanggit ng Tagalog version na ito lang. Pero hindi po ganon. So, anyway, wala po dapat yung Hudyo. If they do not persist in unbelief, they will be grafted in. Pero ang sabi po dito, kung sila ay sasampalataya, magkaiba po yun. Ang sinabi po dito, if they do not, kung hindi sila magpapatuloy sa unbelief na hindi manampalataya, pero sinabi dito, kung sila ay sasampalataya. Same result, parehas po lang ng gustong sabihin, pero magkaiba. Ito po negative kung hindi sila magpapatuloy sa hindi pananampalataya. Sinabi po dito, positive way, kung sila ay sasampalataya. Tapos sabi po dito, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Dito sinabi po, inulit. May dahilan din po kung bakit inuulit. They will be grafted in, for God is able to graft them in again. Pero dito sinabi na lang, hindi ko po alam kung tinamad na sa pagsulat. Sinabi, sapagkat kayang gawin iyon. Kayo na lang bahala umintindi. Ayan, idugtong iyon. Yun na yun. Hindi ko po alam kung yun yung ibig sabihin. Pero, dapat pinaliwanag po ulit. Next verse. Dito po halos wala masyadong malaking mali. Hindi naman po ganun. Nothing much wrong po here. So, move to the... Read. Sige po. Read. Basahin pa rin po natin. Tagalog, basahin po natin. Sabay-sabay. Ready, get, set, go. Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na ito'y salungat sa kalikasan, lalo't pang madaling idugtong sa puno ang mga talagang sanga nito. So, wala po masyadong malaking difference.
Next, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentiles has come in. Dito po meron din pong mga mali. Mga kapatid, ayan, brothers and sisters, okay lang naman po yan. Isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Ang sabi po dito, I do not want you to be ignorant. So, ang dapat po na nakasulat dito, ayaw kong maging ignorante kayo sa hiwaga na ito. Ganun po dapat. Pero ang sinabi dito, isang hiwaga ang nais kong malaman mo, malaman ninyo. No, ang sabi po dito, I do not want you to be ignorant. So may dahilan po yan kung bakit ginamit yung salitang ignorant, kung bakit ginamit yung I do not want. And then, nais kong malaman ninyo, upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Tama naman po yan, so that you may not be conceited. Tama. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang. Israel has experienced a hardening in part, tama po yan, hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil. Dapat hanggang dito lang. Ito lang, period. Pero nilagyan ng sa lalapit sa Diyos. Kasi ang sabi po dito, until the full number of Gentiles has come in. Hanggang doon lang po dapat. Nakakasunod pa po kayo? Okay, next. And in this way, all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion, he will turn godlessness away from Jacob. Dito rin po mayroong konti. Sa parang ito, tama naman po yan. Maliligtas ang buong Israel, tama din po yan. Tulad ng nasusulat, tama din po yan. The deliverer will come from Zion. Magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Para po sa akin, hindi ko lang po alam kung OC lang po ako. Mas maganda po siguro na hindi tagapagligtas. Meron pong mas tamang word kaysa sa tagapagligtas. Kasi deliverer, kumbaga, savior eh. Tagapagligtas, savior. Pag deliverer, parang more on tungkol po siya sa pagpapalaya. So, hindi ko po alam kung anong mas tamang word sa Tagalog. Ano bang meron sa Tagalog? Basta deliverer po yung mas tama. Papawin niya ang kasamaan sa lahi ng Jacob. Kasamaan. Godlessness, tinranslate, kasamaan. Godlessness ay yung walang Diyos. Pero kasamaan po yung sinulat dito. So, again, yun po yung mali. Last, and this is my covenant with them when I take away their sins. At ito ang gagawin kong kasunduan namin. Tama po yan. Kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Tama din po yan. Okay, thank you. Ay, nako. Sorry, I cannot speak Tagalog. At pasensya na po, hindi po ako All the makapagtagalog. time, I feel guilty of it. At palagi po akong nagigilty po doon. Anyway, as you understood, this is foundation. Tulad ng nauunawaan niyo po, ito po yung pundasyon. This is explanation. At ito po yung pagpapaliwanag. This verse is ask you, did you understand well? At itong verse na to, tinatanong po kayo, nauunawaan niyo bang mabuti? So now I ask you, did you understand it? At ngayon, tatanungin ko po kayo, nauunawaan niyo po ba? Amen. Amen. This is salvation. At po yung kaligtasan. Yet, what? Original trunk was cut. At yung original nga po na sanga ay pinutol. Why? Bakit po? Why? Bakit po? Why? Walang bunga. Dahil po walang bunga. That's why God chooses you and me Kaya nga po pinili kayo ng Diyos, ikaw at ako, to connect with the original trunk. upang i-connecta do sa original po na puno. Okay? Then, we have to bear fruit. At kailangan po nating mamunga. 27, verse 27. At sa verse 27, This, what God said, this is my contract with you. at ano po yung sinabi ng Diyos, ito yung aking kontrata o kasunduan sa inyo. God will never change His contract. Ang Diyos kailanman hindi niya babaguhin yung kanyang kasunduan. That's why here, the 25, Kaya po dito sa verse 25, all Gentiles, we have to understand it well. kaya tayo na mga hintil, lahat tayo dapat maunawaan itong mabuti. Not
Bible says, not whole Gentiles will come back. At sinabi po sa Biblia, hindi lahat ng mga hintil ay babalik. But there is certain full numbers. Pero meron lamang na bilang. Amen. That's why until the full number of Gentiles has come in, then the original trunk, original branches will connect with the original trunk again. Kaya hanggang sa mapuno yung kabuuan ng bilang ng mga hintil, ikokonekta muli iyon sa original na puno. That's why we have to be awakened. Kaya kailangan po nating magising. As I told you, when I made the order to everyone, Kaya sinabi ko rin sa inyo, kung ako man ay gagawa ng kautusan para sa lahat, then my two sons didn't follow my order, what I will do? tapos kung yung dalawa kong anak hindi susunod sa aking kautusan, ano pong gagawin ko? What I will do? Ano pong gagawin ko? You are my own children. Okay na, ganon? Sarili ko naman kayong mga anak, ayos lang. Ganun po ba? No justice. Hindi po, wala pong What God justice. says, what God will do. Ano man yung sinabi ng Diyos, yun rin po yung gagawin ng Diyos. That's why even I punish my own children, then even others who will not follow my order, I will punish them too. Kaya kung yung aking sariling mga anak ay aking parurusahan, gaano pa kung yung iba ay hindi susunod, sila rin ay aking This Bible parurusahan. says, as long as my own children will submit to you, I will welcome them again. Dito rin po sa verse sinasabi na basta kahit yung sarili kong anak ay susunod muli sa akin, i-welcome ko muli I sila. punish them, but they will turn their hearts to me again, then I will call them back. Pinarusahan ko sila at kung sila man ay muling babalik muli sa akin, sila ay aking tatanggapin. Remember, we are not original branches. At alalahanin niyo po, hindi po tayo yung mga orihinal na sanga. What Bible says, 25, certain numbers only will be saved. At ano po yung sinabi sa verse 25, meron pong bilang lamang yung tanging maliligtas. I don't know how many we will be. At hindi ko po alam kung ilan po tayo. Then, start chapter 12. At magsisimula na po sa verse chapter 12 Therefore, na sa makatuwid. did you understand chapter 11? Na naunawaan niyo ba yung chapter 11? Then therefore meaning not optional, At sinabi na therefore, ibig sabihin, wala na pong pagpipilian. whether you will do or not, it will be okay. No. Na kung gagawin mo man o hindi, ayos lang, hindi po. You understood, then you have to do that. Naunawaan mo at kailangan mong gawin yon. Therefore, Sa makatuwid. its Sa makatuwid. result, Ito na po yung resulta. its conclusion. Ito na po yung conclusion. Then, if you will not do, sorry. Na kung hindi mo gagawin, pasensya na. That's why this is order. Kaya ito po ay isang utos. I urge you, brothers and sisters, Na hinihikayat ko kayo, aking mga kapatid, God choose us by His mercy and grace. tayo po ay pinili ng Diyos ayon sa kanyang habag at awa. As I told you, we Gentiles was not accepted supposedly, Tulad ng nasabi ko na sa inyo, dapat na tayo ng mga hintil ay hindi dapat tinanggap. because original didn't follow the order. That's why, ikaw lang. Pero dahil nga po yung original ay hindi sumunod sa utos, kaya sinabi ng Diyos, sige, ikaw na lang. That's why think about, we are under His grace and mercy. Kaya isipin niyo po na tayo po ay napailalim sa kanyang awa at habag. Amen. Then, what you have to do? At ano po yung dapat ninyong gawin? You have to do living sacrifice. Kailangan niyo pong maging buhay na alay. Living sacrifice is not optional. At yung pagiging buhay na alay, hindi po yan optional. Did you understand Romans 11? Na naunawaan mo yung buba, yung Romans 11, Therefore, sa makatuwid. then you have to bear fruit. What is bear fruit? Kailangan mong mamunga. At ano po yung pamumunga? You have to do living sacrifice. Kailangan mong maging buhay na alay. What is living sacrifice? Ano po yung buhay na alay? You have to surrender. You have to submit to God perfectly.
na kailangan mong isuko lahat at sumunod sa Diyos ng ganap. I love you. Na mahal kita You have to love me. at kailangan mo rin akong ibigin. I love you perfectly. Iniibig kita ng ganap, That's why you have to love me perfectly. kaya kailangan mo rin akong ibigin ng ganap. What is perfect love? Ano po yung ganap na pag-ibig? Perfect submission. Ayun po yung ganap na pagsunod. What is perfect love? Ano po yung ganap na pag-ibig? Live for Him alone. Yun po ay mamuhay ng para sa Kanya lamang. Do you think it will be hard? Sa tingin niyo po ba, ito po ay magiging mahirap? As you said, I love you because you loved me firstly. At kung sasabihin ninyo na iniibig kita dahil ako ay iyong unang inibig. No. As long as you love your lover, everything, even your hardship, become easier. Hindi po ito mahirap dahil kung iniibig mo nga ng tunay iyong mangingibig, wala pong kahit ano na magiging mahirap. When you leave Him alone, we call it praising, worship. At kung iniibig niyo po na siya lamang at namumuhay ng para sa Kanya lamang, ibig sabihin, yun po yung tunay at ganap na Still, pagsamba. God is telling us, you have to live for me alone. At patuloy po sinasabi sa atin ng Diyos, ikaw ay dapat mamuhay ng para sa akin lamang. Do not follow any others. Huwag na kayong sumunod sa anumang You have bagay. to submit to me everything. Kailangan kayong sumunod sa akin sa That's lahat. what Bible says. This is true and Proper words. proper worship. Kaya po sinabi sa Biblia, ito ang tunay at tamang pagsamba. What we worship God here, that's our expression only. Yung pagsamba po natin dito sa Diyos, yun po ay pagpapakita lamang. Just like ceremony. Na parang isang seremonya. Then, what we will live during the day, weekdays, that's what God said. You have to follow what you worship during the Lord's Day must be same. Pero kung paano po tayo mamumuhay sa araw ng weekday, sinabi ng Diyos, kung ano yung isinamba mo sa akin dito sa araw ng linggo, dapat ganun din yung pagsamba mo sa weekdays. We'll study next week the living sacrifice more. At sa susunod na linggo, pag-aaralan pa po natin yung tungkol sa pagiging buhay na alay. What is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong araw? Dalawa yun. Therefore, giving sacrifice. Yes. Most important matter is therefore. Yung pinakamahalaga po doon, yung therefore. Nobody explains. I said, nobody explains why the first letter is therefore. At sinabi ko sa inyo na wala po ni sino man ang nakapagpaliwanag na kung bakit yung unang salita sa chapter 12 ay therefore. As long as you understand why God put the word therefore as first letter in chapter 12, you could understand what is living sacrifice. At kung nauunawaan mo kung bakit ang unang salita na inilagay ng Diyos sa chapter 12 ay therefore, ibig sabihin nauunawaan mo rin kung ano yung pagiging buhay na alay. That's why the title is 2 today. Kaya po yung subtitle ay dalawa para ngayong araw. So therefore and living sacrifice. Yun po ang therefore at ang living sacrifice. Is it clear what we are talking about our salvation? Malinaw po ba kung ano po yung pinag-uusapan natin tungkol sa kaligtasan? Amen. Accepting Jesus Christ is the first step. Ang unang hakbang ay ang tanggapin si Jesucristo. Then we must grow. At kailangan po nating lumago. Then we must bear fruit. At kailangan nating mamunga. Amen. Bear fruit is living sacrifice. At yung pamumunga, yan po yung pagiging buhay na alay. Full submission. Ngayon po yung ganap na pagsunod. Just like Abraham's life. Katulad po ng buhay ni Abraham. That's also we studied. Yun po yung napag-aralan din po natin. Amen. Let us all stand, Tayo please. pong lahat ay magsitayo. Father, we thank you. Ama, nagpapasalamat po kami. What you taught us. Kung ano man po yung itinuro mo sa Father, we amin. understood why there is a word therefore. Ama, nauunawaan na namin kung bakit yung unang salita ay therefore. Father, we thank you.
Ama, salamat po for your touch, for your word. para sa iyong paghipo at sa iyong mga salita. Thank you, Father, for your people in this place. Maraming salamat din po, Ama, sa iyong bayan dito sa lugar na to. Now, Father, we understood clearly what is salvation. At ngayon naman, nauunawaan na namin ng malinaw kung ano po ang Oh, kaligtasan. hallelujah. Oh, hallelujah. Once again, we express our thanks to Father. At muli po, ipakita natin ang ating pagpapasalamat sa Ama. Once again, we shout hallelujah. At minsan pa po, tayo po ay sisigaw ng hallelujah. We'll glorify God. At duluwalhatiin po natin ang Diyos. Let us shout hallelujah. Hallelujah. Father, salamat. Shekarayara sarayara. Father, salamat. Oh, hallelujah. 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 Shekarayara yara karayara. Sakarayara sara. Shekarayara sara. Hallelujah. 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 Oh, Father, we thank you for your word this morning. Sekarayara, serayara kara, sekarayara. Hallelujah, hallelujah, sorayara. Oraye karayara. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, we thank you for your presence, for your touch, even for your love, for your word. Hallelujah. Father, thank you choosing us to be grafted, to bear fruit. Father, thank you for awakening. Father, thank you for let us understanding. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. What you have done for our lives, even this morning, Father. Oh, hallelujah, Father, we love you. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who showed perfect example how to live on the earth. The love of Father, still you love us. You binded us with your love. The fellowship of Holy Spirit, the one who urges us to be awakened all the time. What we have to do, how we have to live, living sacrifice. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. 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 Okay, you might be seated for the announcement. Po, magandang umaga po sa ating lahat. Po, so announcement po natin, so huwag po natin kalimutan na every Lord's Day po bago mag alas 8 po ng umaga ay dapat nandito na po tayo. So napaka-importante po na masimulan po natin yung ating gawain. Kaya hanggat maaari po, dumating po tayo ng mas maaga sa alas 8. So huwag rin po natin kalimutang mag-imbita. Ano po mga kapatid, isa po yan sa part ng ating, sabihin na natin, sige po, obligation, pero sabi nga, para lang po maibahagi natin kung ano po yung ating nararanasan. Yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin at pag-ibig ng Diyos para rin po sa kanila. So yun po, yung atin naman pong everyday prayer po, so 6:30 po yan ng umaga. So kung meron po tayong oras po na yan, maaari po tayong dumalaw dito po. So, dito po sa church natin, meron pong nagsama-sama para manalangin tuwing umaga. At sabi nga po, kung tayo po ay hindi makapunta dito po sa ating sambahayan, maaari po tayong sumabay sa pananalangin ng oras po na yan. So, 6:30 po yan ng umaga. At yung atin naman pong Wednesday prayer meeting, so
Siyempre po, every Wednesday, Miyerkules po yan, alas 3 ng hapon. Ganon din naman po, iniimbitahan ko po yung mga kapatid po natin na walang ginagawa, na nasa bahay lang po. Samahan din po nating manalangin yung ating mga kapatid tuwing Miyerkules. At dyan naman po, kung hindi po tayo naka-attend ng linggo, halimbawa lang po, binabalikan po yung mensahe na maikling oras po. So, yun po yung ating gawain. At yung atin naman po mga kids, sabi nga mga batang maliliit pa lamang po ay meron po tayong gawain para sa kanila. Parang habang bata pa po sila, sabi nga po ay makakilala sila sa Diyos. No po? So importante po pala na bata pa lang mahubog na yung ating mga kabataan kaysa pag medyo may edad na. No po, medyo mahirap nang ituwid. Sabi nga po, yung baluktot na, mahirap na po yung ituwid. Kaya ngayon pa lamang po, yung ating po mga apo, pamangkin, i-train na po natin para makakilala po sila sa Diyos. No po. At yung atin naman po mga dalagat binata, mga single, ng pamangkin, anak, or kapitbahay, kaibigan, best friend. So, tawagin na po natin dito sa ating bahayan. Ganon din naman po, para po sila ay makakilala sa Diyos. Makapakinig po sila ng salita at maranasan din po nila yung pag-ibig ng ating Ama. So, 1:30 po yan. So, kahapon, nung last Friday po, meron po tayong EGF. No po. So, ganon din naman po, sa darating na October, meron po tayong last Friday of the month na EGF. So, 7:30 po yan ng gabi. So, hanggat maaari po, makadalo po tayo doon sa Encountering with God Fellowship. Sayang naman po yung inihanda ng ating Ama para po sa atin. No po. At nagpapasalamat po kami sa mga nagdadala ng isang dakot na bigas. So patuloy po kami nananalangin doon po sa mga magdadala upang makatulong po yan ng malaki sa ating mga kapatid. So yun lamang po. Wala na pong ibang announcement. Magkita-kita po tayo ulit sa mga gawain. See you po. God bless us all.